May isang tao na nagsabi, ang dating pinuno ng samahan ay hindi nakinig sa akin at nagpunta para hanapin siya matapos tipunin ang ating mga tauhan. Ibinato ni Gusa ang telang yon sa mesa at nagtanong sa galit, paano ito natapos? Sabihin mo sa amin, may ilog at may mga luntiang bukirin sa tabi ng ilog. Ang buwan ay nagbibigay ng magandang refleksyon sa tubig ng ilog. Naghahanap ang mga tao ng bangkay ng dakilang demonista, at sa wakas ay nakita nila ito. Nasa gitna ito ng mga nakakatakot na bukirin. May hawak ng lampara ang isang lalaki at sila'y nakatayo, nakatingin sa bangkay nito. Sinabi ng isa, anong tanawin, sino ang mag-aakalang magwawakas siya bilang bangkay na ganito? Sumagot ang lalaking may hawak ng lampara, oo, sino ang mag-aakalang matatalo ang dakilang demonista? Sumagot muli ang isa, dahil dito, magkakaroon ng magandang panahon ang ating Panginoon. Tumango ang may lampara at nagsabi, marahil. Habang tinitingnan ng bangkay, sinabi ng isa, narinig ko na wala pa raw karanasan ang mga disipulo ng dakilang demonista sa mga lalaki. Sumagot naman ng isa, oo, ang mga disipulo niya ay hindi basta-basta nilalapitan ng mga pabirong lalaki. Nakangiti, sinabi ng isa, magkakaroon kaya tayo ng pagkakataon. 3 ang disipulo niya. Nagalit ang kasama at biglang sumagot, huwag kang magsabi ng ganyan sa harap ng Panginoon. Tumango ang lalaki, humingi ng paumanhin, patawad, nagbibiro lang ako dahil ikaw lang naman ang nandito. Habang nag-uusap sila, may narinig silang boses mula sa di kalayuan, nakita niyo na ba siya? Yumuko sila at sinabi, opo, Panginoon. Biglang umihip ang malakas na hangin at gumalaw ang mga halaman sa bilis ng hangin. Lumitaw ang kanilang pinuno na may kahawig kay Sohan. Habang nakatayo, tumingin siya sa bangkay at ngumiti, dakilang demonista, sayang at ganito tayo nagkita. Sinuri niya ang bangkay saglit at sinabi sa kanyang mga tauhan, mukhang nabali ang kanyang leeg. Hinawakan niya ito ng kaliwang kamay at tinanong, ano ang ginamit ng taong pumatay sa kanya? Isa sa kanila ang sumagot, gumamit siya ng 2 espada para makipaglaban sa dakilang demonista, at gumamit ng bakal na pamaypay ng labanan niya ang Goya Juk. Namula ang mga mata ng pinuno at sinabi, 2 espada at 1 pamaypay. Bata at gwapo ang pinuno na tila si Sohan. Habang tinitingnan ng bangkay, iniisip niya, wala naman siyang sugat mula sa mga sandata. Ibig sabihin, maaaring itinapon o sadyang binitawan ng kalaban ang kanyang sandata upang bigla ang hawakan at pilipitin ang leeg ng demonista. Isa itong duwag na pamamaraan na karaniwang ginagamit ng mga tauhan ng di-ortodoksong paksayon kapag ang kanilang buhay ang nakataya. Dahil hindi pa nakipaglaban sa lansangan ng dakilang demonista, marahil ay hindi siya nakapagsalita bago siya natalo. Ngumiti ang pinuno at nagtanong, ano ulit ang pangalan ng taong pumatay sa kanya? Sinagot siya ng tauhan, si Jin Sohan. Ngumiti ang pinuno nang marinig ang pangalan at nagsabi, napakagandang pangalan. Mukhang nakapagpalaki ng isang halimaw ang Demon Immortal. Nang marinig ang pangalan ng Demon Immortal, nagtaka ang tauhan at nagtanong, Demon Immortal. Ipinakilala ng pinuno ang Demon Immortal, siya ang Immortal Physician, ang kambal na kapatid ng Poison Demon. Bagamat pareho silang baliw, mas matigas ang ulo ng Immortal Physician. Kung tawagin ang 4 na dakilang demonyo, sila'y kilala rin bilang 4 na dakilang baliw. Sinabi ng pinuno, kung ganun, wala na ang Poison Demon at ang Immortal Physician ang papalit sa kanya. Nagtaka ang mga tauhan at tinanong, ibig mong sabihin, mas baliw ang Immortal Physician kaysa sa Poison Demon? Ngumiti ang pinuno ng mas malaki at sumagot, oo, yan ang iniisip ko. Pagkatapos, ikinwento niya ang nakaraan ng Demon Immortal at Poison Demon, kung saan nakipaglaban si Poison Demon sa kanyang kalaban. Noong nakaraan, muntik nang mapatay si Poison Demon matapos siyang mahulog sa patibong ng pinuno ng Hub Alliance habang nakikipaglaban. Gayunpaman, marami rin sa Hub Alliance, kasama na ang kanilang pinuno, ang malubhang nasugatan. Bigla namang dumating ang White Immortal Physician at nagawang buhayin muli ang pinuno ng Hub Alliance na malapit nang mamatay gamit ang kanyang kamanghamanghang kakayahan. Tinanong siya ni Poison Demon kung bakit niya ginagamot ang pinuno ng Hub Alliance, pero hindi ito sumagot. Pagkatapos niyang gamutin at iligtas ang mga tao, wala man lang nagbago sa kanyang ekspresyon. Dinala niya si Poison Demon at umalis. Dito ko napagtanto na ang pagkabaliw ng 4 na dakilang demonyo, kasama ko, ay wala sa kalingkingan ng Immortal Physician. Kaya mag-ingat kayo sa disipulo ng taong yun dahil wala akong ideya kung gaano siya kalakas.
Natakot ang dalawa matapos marinig ang kwento at sabay na sumagot, naiintindihan namin. Pagkatapos, tinanong ng pinuno tungkol kay Sohan, nasaan siya at ang mga disipulo ng dakilang demonista ngayon. Sumagot ang isa, nasa SN sila. Nagtanong muli ang pinuno, aatakihin niyo ba siya kaagad? Ngumiti ang pinuno at sumagot, hindi, kailangan ko pang obserbahan siya ng kaunti. Kung gusto kong makuha ang 3 disipulo ng dakilang demonista, mas mabuting patayin ko muna siya. Kailangan kong mag-ingat baka ito'y patibong ng Demon Immortal. Simula bukas, gusto kong malaman niyo kung nandito ba ang Demon Immortal sa Chang'an. Sabay silang sumagot, naiintindihan namin. Inutusan sila ng pinuno, ilibing niyo ang dakilang demonista. Nagtaka ang mga tauhan tungkol sa kanyang sandata at nagtanong, ano ang gagawin namin sa 100 Dragon Whip? Tumawa ang pinuno at sumagot, ilibing niyo ito kasama niya. Ibigay natin ito bilang regalo sa kanya sa pagpapalaki ng magagaling na disipulo. Sumagot ang mga tauhan, opo, Panginoon. Kinagabihan, sa inn, magkasamang kumakain si Sohan at ang mga disipulo ng dakilang demoniste sa isang mesa. Ang nakababatang kapatid na babae ay kumuha ng piraso ng karne gamit ang chopsticks at isinubo ito. Sunod-sunod niyang nilalamon ang mga ito at mukhang nasisiyahan sa kanyang pagkain. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Sohan habang umiinom, at tinanong siya, oy, tumaba ka ba? Nahulog ang chopsticks ng nakababatang kapatid sa mesa at nagilty siya. Tiningnan siya ng nakatatandang kapatid at tinanong, masaya ka dahil wala si Master, ano? Agad namang sumagot ang nakababatang kapatid, hindi. Ganito lang ako kumain nitong mga nakaraang araw. Napakaganda ng gana ko dito. Nakangiti si Sohan habang nakikinig sa kanila, at saka tumingin kay Damwul at tinanong, Damwul, bakit parang ang lungkot mo? Binubuli ka na naman ba ng nakatatandang kapatid mo? Nagalit ang nakatatandang kapatid at sinabing, tumahimik ka. Sumagot si Damwul, hindi naman. Sinabi ni Damwul dahil sa panaginip ng nakababata kong kapatid. Tinanong ni Sohan, anong panaginip? Sabi ni Damwul, sa panaginip niya, lumitaw ang aming master at sinabi na pinatay mo siya dahil umatake kayo kasama ang sex demon. Naguluhan si Sohan at nagtanong, nakipaglaban ako kasama ang sex demon. Sumagot si Damwul, oo. Naaalala ni Sohan si Gusa nang dumating ito sa kanya habang naliligo siya sa bukal, at sinabi niya sa kanila, yung lalaking yun noon, sa tingin ko lumitaw siya sa panaginip niya dahil tinanong niya ako kung ako ang sex demon. Ngumiti ng bahagya si Damwul at sumagot, baka nga yun na nga. Habang umiinom si Sohan, nagpatuloy siya, sa pagkakaalam ko, nagtatrabaho si Gusa sa isang inn. Samantala, sa inn, nakatayo si Gusa sa entrada at nag-iinat, nagyoyosi. Sa S-inn, magkasamang nakaupo si Sohan at Kak sa isang mesa at umiinom. Habang umiinom, sinabi ni Kak kay Sohan, ang mga balita tungkol sa iyo ay kumakalat na ng mabilis sa Chang'an ngayon. May mga chismis din na ikaw ang pinuno ng Chenyang unorthodox faction. Tahimik na umiinom si Sohan habang nakikinig, at nang ailapag ni Kak ang baso sa mesa, tinanong niya, paano kaya kung maglakad-lakad tayo sa Chani Lake ngayon? Sabihin mo naman sa akin kung paano mo natalo ang dakilang demoniste sa daan. Ngumiti si Sohan at sumagot, gawin natin iyan. Habang nag-iisip si Kak, inisip niya, noong una, sobrang hirap niyang kasama, pero ngayon na ako'y nagsisilbi sa kanya, nagiging mas madali nang kausapin siya. At tinatrato din niya ako ng may respeto. Habang nag-uusap sila, dumating ang mga tauhan ni Kak at iniulat, pinuno ng paksayon, narito si Gusa at nais makipagkita sa lider ng tropa. Tiningnan siya ng pinuno ng paksayon at tinanong, si Gusa. Nakaramdam ng pagkahiya si Kak at sinabi kay Sohan, patawarin mo ako, ang aking tauhan ay hindi alam ang kanyang lugar. Ngunit agad na sumagot si Sohan, hindi, hayaan mo siyang makipagkita sa akin. Sinabi ng pinuno ng paksayon kay Sohan, wala nang kailangan pa. Ngunit tahimik at galit na sumagot si Sohan, gusto kong marinig kung ano ang sasabihin niya, dahil nais niyang makipagkita sa akin. Pagkarinig nito, tumingin siya sa mukha ng lider ng tropa. Pagkatapos ng ilang sandali, lumitaw si Gusa na basang-basa ng pawis, tahimik na nakatayo. Tiningnan siya ni Kak nang may galit at tinanong, Gusa, paano mo nagawa na baliwalain ang aking utos? Sinabi ko sa iyo na huwag magpakita sa ngayon. Natakot si Gusa sa tono ni Kak at sumagot, hindi yun ang dahilan. Tinitigan siya ni Sohan at tinanong, ikaw ba ang lalaking binugbog ko? Nakaramdam ng pagkahiya si Gusa at nagpaumanhin, oo, tama ka.
Humihingi ako ng paumanhin sa aking nakaraang kasalanan. Tinanggap ni Sohan ang paghingi ng tawad at tinanong, ayos lang, bakit ka naparito upang hanapin ako? Sumagot si Gusa, mayroon akong gustong iulat sa iyo. Kamakailan lang, may isang tao na sumusubok na maghukay ng impormasyon tungkol sa iyo. Narinig ito ni Kok at nagalit, sabay sabi, alam ko na ito ang sasabihin mo. Dahil kumakalat ang mga balita tungkol sa lider ng tropa, natural lamang na maraming tao ang maghahanap ng impormasyon tungkol sa kanya, di ba? Bakit mo kailangang iulat ang ganoong bagay? Sinabi ni Gusa, kasi ginagawa niya ito sa isang kakaibang level. Sinuri ko ito, at isa siyang hindi kilalang batang lalaki na maingat na nagsasaliksik ng impormasyon. Inimbestigahan din niya ang mga detalye tungkol sa mga alagad ng dakilang demonista na naglalakbay kasama ang pinuno ng tropa. Sa pagkakataong yun, narinig ko ang isang kainahinalang tao na pumasok sa aking inn at nag-uusap sa isa sa aking mga customer. Sinabi niyang dinala ng pinuno ng tropa na si Jin ang lahat ng 3 alagad ng dakilang demoniste dahil sila ay mga birhen at sobrang sakim daw niya. Tahimik na nakikinig si Sohan at nagpatuloy si Gusa, sinubukan kong sundan siya para malaman kung sino siya, pero mabilis siyang nawala dahil sa napakabilis niyang Qinggang. Tumigil sa pagsasalita si Gusa. Samantala, parehong tahimik na tinitingnan siya ni Sohan at Kok. Iniisip ni Gusa, ano kaya ang nangyayari? Hindi na ba ako dapat pumunta rito? Pagkaraan ng ilang sandali, sinabi ni Sohan, naiintindihan ko, malaking tulong ang sinabi mo. Tinitigan ni Sohan si Gusa at tinanong, ikaw si Gu, tama ba? Sumagot si Gusa ng magalang, oo. Ngumiti si Sohan at sinabi sa kanya, kung wala ka ng iba pang ulat, maaari ka nang umalis. Magaling ang trabaho mo. Labis na natuwa si Gusa sa pagpuri ng pinuno ng tropa at sinabi, maraming salamat, pinuno ng tropa, sa pakikinig sa aking ulat. Tahimik na pinanood ni Kok si Gusa habang umaalis ito. Pagkatapos, sinabi ni Kok kay Sohan, talagang kakaiba yon. Hindi lang siya naghanap ng impormasyon tungkol sa iyo, kundi pati na rin sa mga alagad ng dakilang demonista. Ano sa tingin mo? Ngumiti si Sohan at sumagot, pinuno ng paksayon, hayaan mo akong magplano ng kaunti. Nagtaka si Kok at tinanong, anong plano? Sinabi ni Sohan, ang estilo ng hindi ortodoksong paksayon, ang inescapable net formation. Tinitigan siya ni Kok na may pagkalito dahil hindi niya ito naintindihan. Sinabi ni Sohan, ang dahilan kung bakit siya narito sa Chang'an ay maaaring 2 bagay. Una, dahil ang mga alagad ng dakilang demonista ay mga birhen. Pangalawa, dahil tiwala siyang makakatakas siya mula sa Chang'an kahit habulin pa siya ng buong paksayon. Kaya't dumating siya rito na hindi natatakot sa kanyang buhay. Hindi pa siya nahuhuli ng kahit sino. Nararamdaman ng pinuno ng paksayon na kilala niya ang hindi kilalang tao, kaya tinanong niya, kilala mo ba kung sino ang taong yun? Sumagot si Sohan, oo. Pagkatapos ay tinanong siya ni Kok, sino ang taong naghahanap ng impormasyon tungkol sa iyo at sa mga alagad ng dakilang demonista? Sumagot si Sohan, ang taong yun ay si Sex Demon. Pagkarinig ng pangalan, labis na nabigla si Kok at tinanong, sinasabi mo bang nasa Chang'an si Sex Demon? Tumugon si Sohan, mukhang ganoon nga. Ang lalaking lumitaw sa inn ay maaaring isa sa kanyang mga alagad. Sa anumang kaso, kung hindi tayo maghahanda, maloloko tayo. Hindi lang siya malakas sa martial arts, bihasa rin siya sa Qinggang at handa ng tumakas anumang oras. Labis na nagulat si Kok nang marinig ang salitang tumakas at tinanong, isang martial artist na handang tumakas anumang oras. Tumugon si Sohan, oo, wala siyang pakialam sa dangal ng isang martial artist at isa siyang tao na tatakas anumang oras kung kinakailangan. Patuloy na sinabi ni Sohan, tumatakas siya kapag hindi favorable ang sitwasyon sa kanya, ngunit babalik din siya sa loob ng isang araw. Isa siyang nakakatakot na kalaban. Pagkarinig nito, sumagot si Kok, naiintindihan ko. Samantala, sa isip niya ay iniisip, kaya ba naming hulihin siya? Tumango si Sohan at nagsabi, pinuno ng paksayon, hindi pa siya nahuhuli ng kahit sino, mga kilalang sekta, mga grupo ng Jianggu, mga alyansa o tropa, nakaligtas siya sa lahat ng iyon. Bagamat maraming tao sa Jianggu ang tinawag na Sex Demon, wala sa kanila ang kasing lakas niya. Subukan nating talunin ng isang taong katulad niya sa Chang'an Unorthodox faction. Wawakasan ko ang kanyang buhay gamit ang sarili kong mga kamay. Ngumiti si Kok at masuner ang sumagot, oo, pinuno ng tropa. Masayang tumatakbo si Gusa sa kalye dahil sa papuri na natanggap niya mula sa pinuno ng tropa,
habang ang mga tao ay nagtataka at nag-uusisa. Sa gabi, naglalakad si Sohan kasama ang pinuno ng paksayon sa kalye, at ang mga tao ay bumabati sa kanila. Isang tao ang nagsabi, pagbati, pinuno ng tropa, habang ang isa naman ay nagsabing, hello, pinuno ng tropa. Isang babae ang nagtanong kay Sohan, pinuno ng tropa, ikaw ba ang mag-ho-host ng farewell party? Ngumiti si Sohan at sumagot, tama yun. Sumagot muli ang babae, dapat manatili ka pa ng mas matagal. Samantala, ang isa pang babae na nasa likod niya ay nakangiti habang tinitingnan ang pinuno ng tropa. Magalang na sumagot si Sohan, babalik ako agad. Ang isa pang babae ay nagsabi, bumalik ka kahit kailan. Habang naglalakad si Sohan, pinapanood siya ng sex demon mula sa bintana ng isang bahay, nakangiti ng tuso. Pagkatapos ng buong gabing paglalakad, bumalik siya sa inn. Pagbukas niya ng pinto, tinanong siya ng kanyang senior sister, hindi ka ba nasa kwarto mo? Sumagot siya, lumabas ako para maglakad-lakad. Nag-alala si Damwul at tinanong siya, naglakad ka magdamag. Habang papalapit sa kanila, sinabi ni Sohan, inaasahan kong gagawa ng hakbang ang sex demon, pero hindi siya lumitaw. Umupo siya sa isang upuan kasama sila at tinanong siya ng kanyang junior sister, dapat kang matulog. Ngumiti si Sohan, tumingin sa kanya, at sinabi, hindi ako natulog buong gabi, pero ayos lang. Tahimik siyang umiinom ng tsaa habang tinitingnan siya ng tatlong babae. Nasa labas ang tatlo habang may sinabi si Sohan na ikinagulat nila lahat. Tinanong ni Dam, ang sex demon ba ang hinahabol tayo? Sumagot si Sohan, oo, sa palagay ko, narito siya dahil narinig niyang patay na ang dakilang demonista. Natakot ang tatlo habang tinitingnan ang likod ni Sohan. Lumingon si Sohan at sinabi sa kanila, iniisip kong gamitin ang Chang'an Unorthodox faction para talunin siya dahil narito na siya. Ngumiti siya at sinabi, huwag kayong mag-alala, poprotektahan ko kayo. Kung darating ang oras na kailangan kong lumayo, magtulungan kayong tatlo at hintayin ako. Pupuntahan ko kayo agad-agad. Habang umiinom ng tsaa, tinitingnan ng mga babae si Sohan ng may pagmamahal at iniisip, bakit niya ginagawa ito para sa amin? Ngayon ko lang naalala, marami siyang isinakripisyo nung hiningi niyang ibigay kami kay Gok. May isang entablado at isang lalaki na may hawak na espada ang gumagawa ng isang uri ng sayaw. Habang nagaganap ito, nanunood ang isang grupo ng mga tao at ang iba pang tao ay tumutugtog ng iba't ibang mga instrumento, lumilikha ng iba't ibang tunog. Ang junior sister ay tumingin sa labas ng bintana at masayang sinabi, wow, ang daming tao dito. Sa tingin ko may pagtatanghal o kung ano. Nakangiti si Sohan at nagsabing, mukhang nagsimula na ang inihanda ni pinuno ng paksayon, Leten. Lumapit si Sohan sa bintana, tumingin sa labas, at inosenteng nagtanong, bakit sila nagtitipon ng ganoon? Tumingin ang junior sister sa kanya, ngumiti, at sumagot, Leten, bumaba ka at tingnan mo. Sumang-ayon si Sohan at sinabi, sige. Patuloy na nagtatanghal ang lalaki sa entablado at habang pinagmamasdan siya, sinabi ni Sohan sa sarili niya, nakaisip siya ng masayang ideya sa loob lamang ng isang araw, ha? Tuwang-tuwa ang tatlong babae sa panunood ng pagtatanghal kaya't pumunta sila sa labas upang panuorin ito. Ang mga tao sa paligid ay napansin ang kanilang paglapit sa entablado at binati sila ng pagbati, pinuno ng tropa. Ang ilan ay nagulat nang makita si Sohan at nagsabi, pinuno ng tropa. Huminto sa pagtatanghal ang lalaki sa entablado at binati si Sohan, pinuno ng tropa, malugod na pagdating. Nagsisimula pa lang ako sa face-changing performance na inihanda namin. Ngumiti si Sohan at sumagot, face-changing performance. Mukhang kawili-wili iyon. Sige, magsimula ka. Ang lalaki ay sumagot kay Sohan, oo, pakisuyo, pagpaumanhin sa gagawin ko. Tiningnan siya ni Sohan nang may pagtataka, at pagkatapos ay iniangat ng lalaki ang kanyang espada sa ere at malakas na sinabi, Jin Sohan ng Chang'an Unorthodox faction, lumabas ka ngayon. Isang lalaki mula sa karamihan ang sumagot, sinong walang galang na bastardo ang naghahanap sa akin?